pwede niyong i-adapt yung techniques nila. May mga ganun po. Okay, may mga ganun naman po. Si regional office naman po yung ano nun. Pero sa operation, bibihira nangyari eh. More on dito sa opisina. Nakapag-device ng mabilis na pagko-compute ng data yung gantong city. For example, Angeles. Tapos napapabilis nila yung release nila ng permits nila. Gagayahin nyo ng region, tapos why not i-adapt nyo to? Sa fire operation, wala naman masyado. Sari-sarili po Sarili. talaga, by team. Opo. So, sir, ano na tayo? Last two question. Kung Sige po. meron pong isang object na nagsisimbolize ng entire journey nyo po as firefighter, ano po iyon at bakit? Isang object. Apo. Yung iba, sir, natanong namin sa kanila, fire hose, yung iba, truck, yung iba, bottle. Mm-hmm. Sa akin siguro stethoscope. Bakit naman, sir? Ay, mas madalas kasi yung responde namin sa mas marami yatang paano ba? Ah, marami kasi kaming na-undergo na trainings, sa rope rescue, vehicular extrication, sa first aid. Ang lagi ko napapractice kasi more on sa medical Medical. side. No? Bibihira kasi dito. Sa fire, siguro pangalawa si fire. Stethoscope siguro dahil nga more on sa medical side ako na expose. So, overall na journey nyo po as firefighter, ano pong, sir, masasabi nyo? Like, yung iba, sir, sinabi fulfilling, yung iba, yun yung success nila. Para sa inyo naman, sir, ano po yung overall journey niya sa firefighter? Fulfilling naman siya. Masaya. No? Kasi kagaya nun, hindi ka naman talaga focus lang sa fire rescue. No? May iba't ibang side pa ang Bureau of Fire. Like yan, yung sa community involvement. No? Marami kang nakakasama, natuturuan na kung ano yung mga So nakakatuwa lang din minsan na pag may lalapit sa'yo, no, Sir D, buti na lang ito, naalala namin yung tinuro nyo sa amin. Ganun na laking bagay na rin yun na may na-impart ka na knowledge at nakikita mo na may nasa-save din sila na tinuro mong first aid o ngayon nasa barangay na sila, nagbo-volunteer sila as volunteer medic. Tapos saka sa mga nag-mentor sa kanila, nagturo sa kanila. So, laking bagay na rin. Naging part ka rin po ng journey nila, sir. Saka ayun din, yung ito, kagaya niya, may mga bago kaming mga kasamahan. So, paano, nakapagturo din para pag nagsipaglahis na kami dito, nalipat na kami ng istasyon, meron pa rin panatag ka na meron pa rin may iwan dito na papatuloy ng Simulan niya. kumbaga, yung malasakit sa stasyon. Thank you po. So, sa last question, sir, based po sa experience ninyo, ano po sa tingin niyo yung program or policy na sa tingin niyo dapat i-create or i-improve para masuportahan po yung firefighters emotionally, lalo na pag may field rescue? Tawag sila dyan eh. Meron na sila, actually may na-establish na yung bureau. May hotline na yan eh. Hindi ko lang sure kung para sa, basta meron na silang hotline na na-establish na pwede mong tawagan in case na kailangan mong Meron kasi tayong HSS na tinatawag, Health Services Section, ang Bureau of Fire. Bawat region meron yan. Pero most active is yung national headquarters. Yan, so may mga tayo doon, psychologist na pwede mong makausap. So may naman yan, part na rin siya ng modernization ng Bureau of Fire. Magkaroon din ng ganyang na ma-extend yung services nila, hindi lang dun sa national headquarters, pati din dito sa regional level. And sana magkaroon din ng kahit paano provincial level na kagaya nyo na future na mga magiging psychologist para kahit paano makatulong din sa pag-manage ng kung ano man yung problem dun sa Pero sir, emotionally. etong services na sinabi niyo po, pati rin po kayo pwedeng makater. Kayo pong mismong firefighters. Pero
ewan ko, siguro, dahil nga, bibihira ngayon talaga nakakapag-speak out or hindi lang naman kasi sa fire rescue emotionally na apektuhan ng ano mga employees ng Bureau of Fire. Marami, hindi lang siya nakapokus sa fire rescue. Pwedeng emotionally, sa trabaho, sa boss, di ba? Tama? Tama. Tas ano pala, sir, di ba po dito kayo nakadestino? Opo. Pwede niyo po bang sabihin or magpa-request na doon na lang kayo sa Bataan? Yung may mga Pwede. Marami na pong ganun na ano, nagpapa, ano na sila, lipat. nagpapalipat na sila ng probinsya nila. Ako, pwedeng, kasi ang lapit lang naman kasi ng Dinalapi. Bilanlupian sa Olongapo, po, no? So, isang reason siguro para magpalipat ako is family siguro. Or kung gusto ko man ng, ano ba, na, iba naman yung field na gusto kong mag-grow ako. Gusto ko sa rescue. Kung nagkaroon ng rescue unit sa Bataan, pwede din ako magpalipat doon. May ano din doon, may emergency medical unit din doon. Ano law? Okay ko, saan may copy ko? Namalitan ko yung sa... Namalitan ko Magpiprint ulit ng panibago? isang copy lang. Sige, meron naman. Print mo na lang. Sorry. Okay lang, sir. Tapos na rin ako. Okay na. May tanong pa kayo? May tanong pa kayo? Okay. Okay. So, ayun po, sir. Thank you so much po ulit sa pag-accept po na request namin. Sige po. So, Sana kung- nakatulong ako sa research niyo. Sobra, sir. Tapos, sir, kung ano naman po sa emotionally, I think aware naman po kayo sa nararamdaman nyo, kaya nyo i-manage. So, isang, ano po kasi yan, sign na kaya nyo pong mag... Hindi pala ako baliw, no? Hindi, sir. Pero, sir, kung kunyari, mahilig ka na mag-isolate, tapos nakaka-apekto yan sa trabaho mo, paano ka makitungo sa family. Ayun, sir, yung isang sign na kailangan mo na, sir, na tulong. So, Pag-graduate niya, nakapasa kayo ng psychology. Yung ano, tas Bubomber. bumbero kayo. Pero, ayun. yes, sir. Siyempre, dadaan muna kayo sa butas ng karayom Ayun lang. sa training. Thank you po, sir. Application. Ayun, sir, since pumayag kayo, may konting token Ay, lang po sige kami po. sa inyo. Mag-abala pa kayo. Opo. Kaya, And sana, sir, nakakain ka kanina sa ano. binuksan ko na tagal nito mga mag-interview. Binuksan namin yung photo. Sige po. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, thank you. Alam ko, sir, may pang spaghetti ka na pang salad naman yan. Oh, may kasala na tayo. Thank you po.